Isang mapagpalang oras po ang ating pagbati sa lahat ng ating mga kaibigan at mga kapatid na patuloy pong sumusubaybay sa programa What the Bible Says. Welcome po kayo dito sa ating Exposition of Biblical Teachings. Ang programa pong ito tatalakay sa mga mahalagang paksa at katanungan sa Biblia na sasagutin sa pamagitan po ng ating otoridad. Ang banal na kasulatan na itinalaga ng Diyos, liham ng pag-ibig ng Diyos, para magbigay ng kasagutan sa mga katanungan sa buhay, kaibigan. Naglalayon din po ito na ilapit tayo ang ating relasyon sa ating Diyos at tagapagligtas upang tayo maihanda sa kaligtasang inilalaan ng Diyos para sa bawat isa po sa atin. Ang programa pong ito ay mapapanood ninyo sa AWR Nagilian, sa ating Facebook page, ganun din po sa ating YouTube channel, Chronicles of Hope, at sa personal account ng inyong lingkod, Arnel Marcaida. Kung kayo po ay pinagpapala sa panonood ng programang ito, maaari nyo pong i-share sa inyong mga kaibigan upang patuloy po na hindi lamang tayo ang lumalago sa buhay pananampalataya at lubos na maunawaan ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay, kundi ganun din ang ating mga mahal sa buhay, kaibigan, mga kapamilya, katrabaho, at lahat ng may case sa buhay nyo. Kaibigan, samahan nyo po ako sa pag-aaral na ito. Ito po isang serye ng pag-aaral at patuloy po nawang tuklasin natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay at kaligtasan. Sa pagsisimula po ng ating pag-aaral, tayo po muna ay manalangin upang anyayahan natin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu na siyang gagabay at tatanglaw sa ating pag-aaral sa oras na ito. Mapagmahal naming Diyos sa nasa mga langit, salamat po ng marami sapagkat merong ganitong pagkakataon na kami po ay makapagdala ng pabalita ng pag-asa sa mga taong naghahanap ng tunay na kahulugan ng buhay, tunay na layunin ng aming pagkalalang at maramdaman namin at maranasan ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa amin. Magkaroon kami ng pag-asa at patuloy na sumunod sa kalooban ng Diyos na nagmamahal sa bawat isa. Buksan niyo rin po ang puso't isipan ng mga kaibigan namin nakikinig at sumusubaybay sa programang ito upang sa ganon ay maunawaan ng lubusan at aming ma-internalize ang mensahe ninyo sa bawat episode ng programang ito. Pagpalain niyo rin po ang mga equipments and gadgets na aming ginagamit. Maraming salamat po sa pagdinig sa inyong mga panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Muli mga kaibigan, welcome sa ating programa What the Bible Says, Exposition of Biblical Teachings. Mga kaibigan, ang ating unang paksang tatalakay ngayon ay ang Biblia. Saan nga ba ito nanggaling? Saan nga po ba nanggaling ang Biblia, mga kapatid? Maraming nagsasabi na ito ay gawa lamang ng tao, sinulat lamang ng tao, kaya hindi dapat paniwalaan. Ngunit ano ba ang mga patotoo ng kasulatan tungkol sa kanya mismo, sa pagkakasulat at pagkakagawa ng banal na kasulatan at ang Biblia? Tunay bang ito ay salita ng Diyos? Ang Biblia po ay isang pagkapahayag ng Diyos sa tao na binubuo po ito, mga kaibigan, ng 66 na mga aklat na pinagsama-sama po ito at naging isang aklat, mga kaibigan. At meron pong 22 sa mga aklat ng Biblia ay mga makasaysayan o tinatawag natin na history. At ang nakararami po sa 21 ay mga aklat naman po ng propesiya, mga kaibigan. 21 ay nasa anyong mga liham at 2 naman po dito ang mga patula. Ayan po, katulad ng Book of Psalms and Book of Proverbs. Bagamat sinulat po ito ng 66 na mga author, na mga hari, magsasaka, mekaniko, mga taong mahilig sa agham, mga manananggol, general, mangingisda, ministro, at saserdote, mga minamahal na mga kaibigan. Ang Biblia po, mga kapatid, ay isang aklat na mapagkakatiwalaan natin. Meron ding mga sumulat na maniningil ng buwis. Isang doktor, katulad ni Dr. Luke, ang iba'y mayayaman, ang iba po'y mahihirap, na umaabot po sa panahong 1,600 mga taon. Ang coverage po ng pagkakasulat ng Biblia, mga kaibigan, ay 1,600 years. Could you imagine that? Ganyan pa man po, ang Biblia po ay isang aklat sapagkat ang Diyos po ang tunay nitong author. Yan, ganda po, no? Sino po ba ang nagbigay ng mga hula sa Biblia sa tulong po ng Banal na Espiritu? Ito isang mahalaga at magandang katanungan, mga minamahal na mga kaibigan. Sabi dito ay sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyo ka ng Espiritu Santo.
Ito po'y natala sa 2 Pedro 1:21 sa unang Pedro 1:10 at 11. Binabanggit po na hindi po galing sa sariling pagpapaliwanag at katalinuhan ng tao na sulat ang Biblia, kundi ang Diyos ay pumili ng mga tao na kinasihan niya, binigyan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ginabayan upang magsulat sila ng mga salita ng Diyos na ngayon po ay binabasa po natin. Okay mga kaibigan, pansinin po natin ang Espiritu po ni Kristo mga kapatid, ang kumasi sa mga propeta upang ipakita na ang buong Biblia po ay isang Kristiyanong aklat o isang kinasihang aklat mga kaibigan. Kaya nga po, napakahalaga po at napakaganda na ating pong matuklasan ang mahalagang bagay na ito sa ating mga pag-aaral. Gaano po ba kalawak ang bahagi ng Biblia na kinasihan ng Diyos mga kapatid? Sabi ng iba, hindi na rin natin dapat basahin ang lumang tipan sapagkat ito'y lumipas na, kundi ang babasahin na lamang natin na gabay sa ating kaligtasan ay ang bagong tipan. Tingnan natin ang sabi sa 2 Timoteo 3:16, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos. Hindi lang po pala yung bagong tipan ang kinasihan ng Diyos. Maging ang lumang tipan po ay kinasihan din ng Diyos at ito po yung mapapakinabangan natin para sa ating kaligtasan. Opo mga kapatid, sino po ba naghahayag o nagpahayag ng hinaharap sa mga propeta sa pamamagitan po ng pagkasi o paggabay ng Banal na Espiritu? Mahalagang katanungan ito na dapat masagot. Sa Amos 3:7, ang wika, tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin kundi Kanyang iyahayag ang Kanyang mga lihim sa Kanyang mga lingkod ng mga propeta. Ano pong sabi ni Amos? Walang gagawin ng Diyos kundi Kanyang ipahayag ang Kanyang mga lihim sa Kanyang mga lingkod na propeta. So mahalaga po ito mga kapatid. Sa pamagitan ng Biblia, ipinapahayag sa atin ang mga lihim ng Diyos para malaman ng tao kung ano ang kanyang panukala ng pagliligtas at kalooban ng Diyos para sa kabutihan ng tao. So mga kapatid, maliwanag talaga. Nakatutuwang pag-aralan po ang Biblia. Nakasasabik alamin ang mga detalye at ang mga plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Natitiyak ba natin na ang Biblia nga po ay salita ng Diyos? Sabi ng iba, tao lang naman sumulat niyan Yung translation niyan, hindi tayo nakakasigurado kung tama ba. Mula sa original na pinagmulan sa wikang Griego, Greek, Hebrew, and Aramaic, ay yun yung mga original po na languages, biblical languages na ginamit. Sa lumang tipan po, ang majority po ng aklat sa lumang tipan ay galing po sa wikang Hebreo. Okay? May part lang po na Aramaic ang ginamit. Sa bagong tipan naman po ay wikang Griego o Greek ang language na ginamit nang ito po'y original na isinulat mga kapatid. Ganun pa man, nagkaroon po ng maraming mga translation. At ang tanong ngayon ay, natitiyak ba natin ang Biblia nga po ay salita ng Diyos? Okay, sa unang Tesalonica 2:13, at dahil naman dito kami ay nagpapasalamat sa Diyos na nang inyong tanggapin na sa amin ang salita na ipinangaral, sa makatwid bagay ang salita ng Diyos, ay inyong tinanggap na hindi gaya ng salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan na salita ng Diyos. Ano pong sabi? Salita ng Diyos daw po pala ito. Katotohanan na salita ng Diyos na tinanggap ng mga tao. So hindi po pala ito salita ng tao. Bagamat tao ang ginamit ng Diyos na magsusulat, Diyos pa rin po ang main author ng banal na kasulatan. That's good news, di ba mga kapatid? Mahalaga po na malaman natin na ang main author pala ng Biblia ay mismong ang Diyos mismo. At yung Holy Spirit ang gumagabay sa mga taong tinatawag na propeta na nagsulat po ng Biblia. So maliwanag, di ba? Napakaganda na malaman natin po itong mga bagay na ito. Kaya nga, talastas kaya ng propeta na ang kanyang mga pabalita ay buhat sa Diyos? Opo mga kapatid, narito po ang ilang halimbawa. Sa 2 Samuel 23 talatang 2, ganito po ang sinasabi. Sinabi ni David, ang Espiritu ng Panginoon ay nagsalita sa pamamagitan ko, at ang kanyang salita ay suma-aking dila. Maganda po ang sinabi nito ni David. Ang Espiritu ng Panginoon ay nagsalita sa pamamagitan niya, at ang Espiritu daw po, ang kanyang salita ay sumakanyang dila. Ang salita ng Diyos ay sumakanyang dila. So sinabi rin ni Jeremias dito sa Jeremias 1:9,
narito, inilagay ko ang aking mga salita sa iyong bibig, sabi ng Panginoon. Itinala ni Jeremias. At sa huling bahagi po yon, sa Jeremias 1:4-8, binabanggit din po at ikino-confess ni Jeremias, propeta Jeremias, na ang kanyang mga salita ay nanggaling lahat sa Diyos. Yung kanyang mga sinulat at kanyang mga pabalita ay galing mismo sa Diyos, mga kapatid. Sinabi rin ng Diyos kay Ezekiel, mga kapatid, sa 2:7, iyong sasalitain ang aking mga salita. Ang Diyos ang nagsasalita, ibig sabihin, itong salita na sasalitain ni Ezekiel ay salita ng Diyos, mga kaibigan. Maliwanag po, nang si Zacarias din po na ama ni Juan Bautista ay napuspos ng Espiritu Santo, sinabi po niya na ang Diyos ay nagsalita sa pamagitan ng kanyang mga banal na propeta na nagsilitaw buhat ng unang panahon. Natala po yan sa Lucas 1:67 at 70, mga kapatid. Okay? Saan po ba nanggaling ang lahat ng katotohanan, mga kapatid? At sa pamagitan ng anong mga pamamaraan po ipinaalam ito sa mga tao? Ang Apokalipsis po ni Jesucristo, sabi sa Apokalipsis 1:2-3, Kabanatang 1, talatang 1 at 2, ang Apokalipsis ni Jesucristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya upang ipahayag sa Kanyang mga alipin sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali at Kanyang ipinadala at pinaalam sa pamamagitan ng Kanyang anghel sa Kanyang alipin na si Juan na sumaksi sa salita ng Diyos sa makatuwid. Sabi dito ay sa makatuwid bagay sa pamamagitan ng anghel na Kanyang alipin na si Juan na sumaksi sa salita ng Diyos at sa patutuo ni Jesucristo sa lahat ng mga bagay na nakita niya. Yan po, mga kapatid, ang maliwanag na tala po ng banal na kasulatan. Pansinin po natin, mga kaibigan, na ang pangunahing pinanggagalingan po ng lahat ng katotohanan, si Kristo po ay tumanggap ng katotohanan mula sa Ama at sinabi ni Jesus, sapagkat ang mga salitang sa akin na ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila. Juan 17, talatang 8, mga kapatid, sa unang bahagi ng nagpahayag ng katotohanan sa mga propeta, ibinigay po ni Jesus yaon sa mga anghel na hinirang sa kalagayang nasa pangitain na inudyukan ng Espiritu Santo. Sinabi ng anghel ang pabalita sa propeta na siya namang nagbigay nito sa mga tao, alinman sa pasalita o sa pamagitan ng pagsulat o kapwa, mga kapatid. So kung titingnan pa natin kung anong paraan ng Diyos sa Kanyang pagpapadala po ng mensahe sa mga tao, ay sa bilang 12:6 ay nakatala, mga kapatid, ang pamamaraan na ginamit ng Diyos, ang mga pamamaraan na ginamit ng Diyos para ang Kanyang mga salita ay makarating sa mga tao. Alam niyo po, noong unang panahon, hindi pa nakipag-usap ang Diyos sa mga tao sapagkat ang kasalanan ay naging hadlang sa pagitan ng tao at ng Diyos. Pero pinakaunang panahon sa aklat ng Henesis, ang Diyos ay nakipag-usap ng mukhaan sa tao. Ngunit nang dumating ang kasalanan, hindi na po nakipag-usap ang Diyos sa tao ng mukhaan. Dahilan po sa pagpasok ng kasalanan. Mababasa po natin yun sa Isaiah 59, 1 at 2. Hindi maiksi ang kamay ng Panginoon para hindi makapagligtas. Sa verse 2 ay sinasabi rin na kundi ang inyong mga kasalanan ang naging dahilan, hadlang sa Diyos para hindi makipag-usap ng mukhaan sa tao. So, nung unang panahon, ang Diyos ay nakipag-usap ng mukhaan, face to face, kay Adan at kay Eva. Pero pumasok ang kasalanan, hindi na po nakipag-usap ng mukhaan ng Diyos sa tao sapagkat naging hadlang ang kasalanan. Ngunit praise the Lord dahil ang Diyos ay walang ibang gagawin na kundi Kanyang ipahayag ang Kanyang mga lihim sa Kanyang mga lingkod na propeta. Isang magandang pabalita po, yung mga kapatid, na atin pong nalaman sa gabing ito. Mahalaga po, kapatid, kaibigan, na malaman natin na ang Diyos pa rin ay nagsisikap na makausap ang tao. Ngayon po ay sa pamamagitan na ng Biblia na sinulat ng mga kinasihan sa banal na kasulatan. Maliwanag po, mga kapatid, mga kaibigan, na ang Diyos ang isinagsasalita sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang mga tao, sa ating mga magulang, sa iba't ibang paraan,
sa pamagitan ng mga propeta. Ano po yung iba't ibang paraan na yon? Sa bilang 12:6, sa pamagitan ng panaginip, pangitain, at ang iba po ay sa mga personal experiences and encounter ng mga propeta ng Diyos. Ang mensahe po ay pinapadala sa kanila at upang sa ganon ay maiparating din po sa mga taong nais ng Diyos na maabot ng pabalita ng kaligtasan. Ang Biblia po ay aklat ng Diyos. Ito po ay mananatili magpakailanman. Sa Isaiah 48, mga kapatid, binabanggit na ang bulaklak at ang mga dahon, damo ay malalanta at matutuyo, ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Sinabi rin po na makabubuti sa atin na pahalagahan ang salita ng Diyos tulad ng ginawa ni Job. Ang sabi ni Job, ako'y hindi umiwalay sa utos ng kanyang mga labi. Aking pinagyaman ang mga salita ng kanyang bibig ng higit kaysa kailangang pagkain. Job 23, talatang 12. Kaibigan, ano pong dapat nating gawin at maging ugali sa banal na kasulatan? Sa Apokalipsis 1:3 ay ganito po ang binabanggit, mga minamahal kaibigan. Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. May tatlong mapapalad po na binanggit dito sa Apokalipsis 1:3. Ang mapapalad ay ang bumabasa, nakikinig at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon. Mga kaibigan, sapagkat ang panahon ay malapit na. Mapapalad tayo kung tayo po'y nakikinig, tumutupad, nakikinig, nagbabasa at tumutupad ng mga salita ng buhay at ang salita ng Diyos, mga kaibigan. Sana po'y napagpala tayo ng ating pag-aaral, kaibigan. At kung meron po kayong mga katanungan hinggil sa paksang ating pinag-aralan, pwede po kayong padala ng inyong pong mga katanungan sa pagliliwanag po ng iba pang mga paksa dito sa may kinalaman sa ating tinalakay. Kaya mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa ating program. Tayo po ay manalangin sa pagtatapos. Mapagmahal naming Diyos, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagbibigay sa amin ng buhay at kaligtasan. Salamat din po sa panahon na ito na kami po ay nakapagpahayag ng mabuting balita ng pag-asa at ng iyong mga salita. Patuloy namang pagpalain ng mga kaibigan namin, magbasa, makinig at tumupad sa mga bagay na nasusulat sa banal na kasulatan. Patuloy na lumago sa buhay pananampalataya habang naghihintay kami sa malapit ng pagbabalik ng aming tagapagligtas. Pagpalain ng kanilang mga pamilya, kalusugan, ang mga may karamdaman kayo po magpapagaling. Patuloy po na gabay sa operasyon ng asawa ni Chaplain Rodel Giba ng Bicol Region. Ang kanyang asawa nag-undergo sa operation. Patuloy niyo po siyang pagpapalain at tulungan at makarecover sa kanyang po pinagdaan ng karamdaman. Ganon din po si Desiree Laderas at ganon din po nilalapit din namin sa inyo ang magaganap na orientation ng LCMBS bukas ng gabi. Maraming salamat din po at dalangin din namin ang tagumpay ng pinning program, certification program ng Sabbath School teachers sa buong Northeast Luzon Mission na magaganap po bukas sa lugar po ng Northeast Luzon Adventist College, Alicia Isabela. Maraming salamat po sa pagdinig sa inyong panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Muli kaibigan, ako'y nagpapasalamat po sa inyong kabutihan sa pagsuporta sa ating program. Huwag niyo pong kalimutan na subaybayan pa mga susunod nating pag-aaral. Ito po ang inyong lingkod, Arnel Marcaida, nagsasabing ang pagkapalang ng Diyos ay sumainyong palagi.